Ayan, mega love shoutout. Isang magandang araw, isang magandang gabi. Mainit na araw po sa ating lahat. So ayun, at ayun na, lihis na, divert na yung issue. Issue sa patungkol sa ayun na yung mga kay Edo. Oh, so eto na, bagong ingay, bagong issue. So na-divert na po, ano po? So ito na. Ayun na nga, yung tungkol sa love story issue. Ano ba to? Scripted? Scripted ba yung kay Kuya Brooks? Or yung siyempre yung kila Dan and Jenny for content nila yon, maggagawa sila ng isang video at doon babalikan nila yung kanilang love story. So ayun na, lumitaw nga doon 2024 pa February na naging sila, so wala pa ang Dandet, wala pa ang Danjoy, ay may karelasyon. So doon parang lumalabas sa pinatunayan lang po ni Kalingap Dan na siya talaga ay merong nilabag na rule. So ito ba ay alam ni Kalingap Rob? At ayon naman kay Kuya Brooks ay hindi daw niya alam. So ibig sabihin, kung totoo man talaga yung kwento ng kanilang love story, ibig sabihin ay talagang nagsinungaling. Nilabag niya yung rules, di ba? So lumitaw mismo sa bibig nila. So ibig sabihin, di ba, ang bawal na bawal i-love team ang may jowa. So may jowa pala siya, bakit pumayag ka na may love team, na makipag-love team? So ang ipinag-uusapan, bawal ang may jowa, so nakipag-love team ka, so doon pa lang ay isang paglabag na sa rules. Pero pasalamat pa rin tayo dahil sabihin na natin na kahit siya may jowa, so nakatulong pa rin, nakabuti ito para kay Joy. So okay na yun, okay na yun. Ano po, kahit na doon pinatunayan lang niya na siya mismo ay lumabag sa rules. Bawal ang may jowa, pero yun pala ay meron siyang jowa. So, sa madaling salita, nililang ang mga tao, niloko yung mga tao, tapos ayun na nga, nangyayari nga, may mga nag-i-sponsor sa kanya bukod sa kanyang charity works, sa kanyang live, merong mga kailangan ma-bullseye, so nandyan, may mga nag-support na mga sponsor, at bukod pa rin, meron pang mga binibigay sa kanya, mga sponsor para sa kanyang personal na, parang financial support, ganyan. So, ito na nga, nabalikan din, sila naman nagkalkal, hindi naman tayo, katunayan, move on na lahat, move on na. Pero, nagising ang mga nahihimlay na basher. Mga bagay na dapat na hindi na kailangan dalhin sa SACMED dahil alam natin merong aalma na naman, may mga maghuramentado na naman dyan, or hindi man sila maghuramentado, sila man ay mga nakamubo na, so tanging pangbabas na lang yung kanilang ginagawa. So wala tayong magagawa kasi yung pa rin talaga yung damdamin nila eh. Pero mubo na. Pero alam ko nakamubo na yung iba at wala na talaga. Kaya lang binuksan na naman yung mga nakatago na issue. Yung mga namatay ng issue. Di umano nga, lumabas, ayun na nga daw, sabi ni Kuya Brooks, ay hindi raw sinabi sa kanya. Kaunti lang, may paririnig ako sa inyo, nandito na kay Jubilito. Tinanong daw niya, pero hindi raw nagtapat. Pero, sabi ko nga sa aking upload kagabi, natatawa na lang ako. Dahil meron po akong kontak dyan sa loob, sa Team Brooks. Yes, meron po. At yung mga bagay na iyan po ay napag-usapan din po namin. Ayan po, nasabi ko kagabi. Dahil, nag-start ang Danjoy, month of June, July. Yan, umuugong na June and then July. Kaya July po, June 19. Dapat 1 year anniversary. So, July, August, September, August, July, August. May naririnig ako mga balita dahil unang-una, lumabas yung costume ng ALM Ball na naiiba ang costume ni Dan. Hanggang sa marami ang nag-send sa akin. Hanggang sa may mga usok. Alam niyo yon, may mga bali-balita, sumisingaw, na usok, na baho. Nasabi nila, may nakikita raw na girl na pumupunta sa apartment. So, baliwala sa akin yon. Pero hindi ako nagsasalita, hindi ako nagtatanong kahit kanino pa man. Sinarili ko, akin lang to. Kasi ayokong masisira yung programa hanggang sa huli na ako ay kinutuban na hanggang sa totoo nga, pero hindi ako nagsalita, pero meron akong taong sinabihan na ito ay alam ko mapagkakatiwalaan at ako ay nagtanong-tanong, confirm, totoo. Pero ako ay nagtimpre, nagpaalala sa ilan ng mga sponsor. Pasalamat pa rin kasi ang sabi ko, no problem kung totoo man, pero alam kong totoo, hindi ko lang sinabi sa kanila na talagang totoo. Pero may ilan ako sinabihan, paalala, pwede seryosuhin,
baliktad, pwedeng kiligin, huwag lang pakaseryosohin, bagkus tayo magpapasalamat dahil malaking bagay ito para sa beneficiary. Kung may jowa, ano pa man yan, malaking bagay na makakatulong sa beneficiary. Kung may jowa man yan, no problem para sa akin. Nanahimik ako, hindi ako nagsalita, okay? Kasi, sa akin tanggap ko yun kaya nga naglaylo na rin po ako noon dahil itong sila Kuya Brooks, medyo ngaw-ngaw. So, ito na nga, kalaunan, ugong-ugong ng balita, may nakausap ako na isang tao. At doon na pag-usapan namin na tungkol sa bagay na ito. At kasagsagan niyan ng mga pangyayaring ugong din ng balita na di umano may pumupunta sa apartment ni Dan. Mismo si Dan ang kumontak sa akin. Ang sabi niya, Ma'am Bobby, totoo ba na abutan raw sa inyong team, sa iyong grupo, ang balita na patungkol nga dito sa kanyang jowa ngayon? Ang sabi ko, yes. Alam ko. Pero, walang pakialam. Ako'y magpapasalamat dahil nandyan ka, love team man yan, kahit nilabag mo yung rules na bawal i-jowa ang may jowa. Pero, ang sa isip ko, malaking bagay pa rin para kay Joy ay itong ginawa mo. Ayan, malinaw, ano po? Hindi ako nagsalita. At hindi talaga ako pwedeng mag-ingay, magpasabog, ano man yan, kahit may nilabag kang rules, ang inisip ko na lang ay makakatulong kay Joy. Wala akong sinabi. Alang-alang sa magandang layunin, programa na makatulong sa kapwa na kahit may nilabag kang rules, walang narinig sa akin. Ang sabi niya, yun nga, kung nakarating na raw sa aking grupo na Team Bopil, yung Dan Joy Kilig Overload, yes, nakarating. Pero, ang mga kasama kong sponsor, hindi nila alam. Sinarili ko yun. Pero, noong time na yun, pinabulaanan mo pa rin. Ang sabi mo, hindi. Ang sabi mo, hindi. Nandun pa nga sa humantong na ang sabi mo, Ma'am Bopil, noong time na naglaylo na ako, ang sabi mo, Ma'am Bopil, tuloy ka lang. Dahil una-una, ipagpapatuloy ko na ang aking nasimulang panliligaw. Totoo ba? Oh yes. Ako naman ay nagalak. Dahil na rin sa mga napapanood ko mga interview, kabi-kabila ng Team Rock, sila Hana. Ganito ganon. So, totoo daw, totoo. So, ako naman ay natuwa. Baka nga, sakali. Pero sa kabila na lahat ng niya, may alam na ako. So, okay na yun. Tapos na yun. Wala silang narinig. Hindi ako nag-ingay. Alang-alang sa maganda takbo ng programa. Maganda yung takbo ng Franjoy noong that time, noon. Maraming sponsor, pabor yun sa beneficiary. Nag-benefits ang beneficiary. And the same time, nag-benefits din si Dan. Both side nag-benefits. Okay, no problem. Okay? So, ito na. Ayaw kay Kuya Brooks, hindi raw niya alam na may jowa that time. Nagagalit siya kay Dan. Ito ba ay isang scripted, Kuya Brooks? Na talagang wala kang alam? Iyon ang tanong. Kaya nga sabi ko, gusto ko tapusin, pero kung for content, sige, lahat tayo mag-benefits, lahat tayo mag-content, lahat tayo mag-earn ng dollar sa dito na revenue. Kung for content. Pero ito ang aking nasasabi. Sa katotohanan lang ako. Ito ha. Ang hindi ninyo alam, ang hindi mo alam, Kuya Brooks. Panahon na ikaw ay kumontak sa akin, na nandiyan na, medyo, di ba nung time, noong una, na nandiyan, putok na ang Danjoy, na air na yung Danjoy. Pero, ikaw wala ka pa sa Danjoy. Dahil, kumbaga parang inilalaban mo pa si Midet. Parang inaano mo pa si Midet, yung mga nasaktan kay Midet, parang ang simpatya mo pa ay na kay Midet. Ang sabi mo pa, na kahit million views ang Danjoy, wag mong isasalang ang Danjoy. Kumbaga nung time na yun, ang simpatya mo pa na kay Midet. Alam ko na strategy mo yun. Para hindi ganun agad kadali na kumbaga kailangan mong yakapin sila, kaya yung simpatya mo na sa kanila. Pero alam ko, scripted mo yan. Nung okay na, nahimasmasa na, kalmado na, bigla ka nang bumawi na sa mga naka-Danjoy. Ang sabi mo, ayan, okay, go, Danjoy. Natatandaan mo, nang kumonta ka sa akin, Kuya Brooks, na anong sabi mo? May plano, magandang plano. Ilan kayo? 3. Na ang sabi mo sa akin, ako yung unang kinontak mo. Ano ang sabi mo sa akin? Plano na magkakaroon ng sariling reaktor ang Danjoy nang kagaya sa Rachel. Nung panahon na yan, nag-uusap-usap kami ni Ma'am Lorraine. Hindi ako pumayag. Bakit? Bakit babakuran ang Danjoy? At magkakaroon ng sariling reaktor. Tinatanong mo ako kung sino-sino yung mga nag-reaction. At yung mga nag-reaction na yan, iyon ang magiging reaktor. So, sa madaling salita, babawalan. Ang mag-reaction lang ay ang mga pilimpili. Hindi ako pumayag. Ang sabi ko, bakit? Bakit kailangan bakuran? Na magkakaroon ng sariling mundo. Hindi ako pumayag. Kaya hindi nasunod yung inyong gusto dahil hindi ako sumang-ayon. Ano ang sumunod? Eto na. Kasagsagan, kalakasan, ang Danjoy. Isa. Diyang sa mga kasama mo ay nakakausap ko. Nang panahon na mayroon ng pumuputok
umuugong, umaalingasaw, tungkol sa di umano ay may babae at nasisilayan, namamataan, na pumupunta sa apartment. Napag-usapan namin ang tungkol sa mga bagay na yan. Yes, totoo. Totoo. Ang sinabi na iyan ay totoong may girlfriend, kasagsagang nandyan nakasalang Andan Joy. Wala akong ingay. Hindi ako nagsalita. Ang inisip ko na lang ay pabor ito para kay Joy. Kahit sa kabila na lahat na mayroong karelasyon si Kalingap Dan. Hindi ako kumanta. Wala akong inilaglag. Alam mo yan kung sino na ikaw na nakausap ko. At sa pag-uusap natin, yung nakausap ko, kumpirmado, na ito ay anak ng isang dating, alam niyo, sa politics. Dating nasa posisyon sa bayan ng Labo. Hindi tayo magbabanggit ng mga personalidad. Anak ng isang dating sa bayan ng Labo. At si girl ay merong isang anak. Ito yung kanyang pagkakadescribe kay girl. May isang anak at ayun na nga, iwalay. At ayun na nga, buntis. At ayun na nga, ganito, ganon, mga ganyan-ganyan. At di umano, ang anak na bunso ni Kuya Brooks at ang anak ni girl ay nabanggit na namamasyal. So, ibig sabihin, kung hindi mo alam, bakit namamasyal. So, ito naman ay uusapan lang at dahil inumpisahan nila yung topic, wala sa kung ano man, so paglilinaw, imposibleng hindi alam ni Kuya Brooks sa pulo sa mula ang totoong kwento. Dahil noon pa man, Kuya Brooks, alam ko na nakakausap kayo ng masisinan at may mga bagay na ika nga ay kung ako ay maglalabas ng sapat na ebidensya, sapat na resibo. Pero hindi na kailangan dahil ito naman ay napapag-usapan lang at na itatakil lang dahil sa naglabas sila ng pahayag kumontra si Kuya Brooks kay Dan. Imposibleng hindi mo alam ang katotohanan na umpisa pa lang ay may karelasyon. Imposibleng hindi mo alam. Ngayon, kung ito naman ay sinasabi mong hindi mo alam, ito ba ay for content, para makabawi sa mga joynatics, para makabawi ang sino pa man na dapat bumawi. At gayon nga, sinasabi mo dito ay mag-sorry sa Kalingap Dan at kinukontra mo nga ang kanilang mga ginawang content, upload video na love story. Ang aking masasabi dito, Kuya Brooks, ako hindi naniniwala na hindi mo alam ang totoong kwento na ikaw ay walang kinalaman at nalaman mo na lamang ay buntis na. Dahil ang aking pagkakaalam, pumunta na dyan sa inyo. Siguro. Alam nyo yan, alam mo yan. Huwag natin hintayin pa na maglabas tayo ng resibo. So ngayon, dito may sinasabi si Kuya Brooks na sana daw ay humingi ng sorry si Kalingap Dan na sa ganun ay makabawi sa mga tao na nalinlang or nasaktan. Ano po, likha ni Jubilito, pero nandito na, likha ni Kuya Brooks, supportahan po natin si Kuya Brooks, Jubilito, o lahat ng mga reaktor. Hindi ako galit kay Kuya Brooks, pero ako, nung paman ay alam ko, at isa na lang yung sinasabi na ang anak ni girl at ang anak ni Kuya Brooks ay plano or nangyari na masyal, ganito, ganyan. Wait. Ang sa akin lang, galit. Sa akin Galit. lang, dahil hindi nakatotoo. Galit ako sa ganun eh. Alam ko ni Hana yan. Wait, siya raw ay galit. Sa akin lang, galit. Sa akin anak, dahil hindi nagpatotoo. Galit daw dahil hindi siya nagpatotoo. Yes, hindi siya nagpakatotoo. Nilabag niya yung rules. Nililang niya yung mga tao. Ayun na. Ayun lang. Ito hindi, wala sa paghabol. Sila binuksan lang naman nila. Sumasali lang naman tayo sa mga usapin. Galit ko ako sa ganun eh. Alam ko ni Hana yan. So, galit daw si Kuya Brooks. So, bakit nga pala? Kung tutuusin, Kuya Brooks, ay hindi ka na magalit dahil pasis-pas. Ano man yung mga pasabog nila, ano man yung mga ginawa content nila, okay na. Yun lang. Hindi na natin pakakahabaan to. Hindi na natin pakakahabaan. Pero, ang akin lang, sabi ko na kagabi, kung ito man ay for content, naisip sana nila na maaring magising yung mga nahimlay na mga basher. Maaring nandiyan na naman na sila yuusigin. Maaring nandiyan na huhusgahan. Sabi ko nga, mag-focus na lang sila sa kanilang buhay. Total, alam nyo, sa totoo lang, mahirap masadlak sa puro ka-isyuhan. Mahirap na sa ka-isyuhan. At sila naman ay may edad na mag-focus kung ano yung maganda para sa kanilang takbo ng kanilang karir. Hindi puro issue. Magbalikan, ano man yung mga makaraan, wag na magtakil ng mabubuhay muli ang mga basher.
Pero sabi ko nga, nandiyan na yan. Nangyari na yan. Kalimutan. Kaya lang ang nangyari, sinalungat ni Kuya Brooks. At ayun na nga, may sinasabi siya na matigas ang ulo, mga sinungaling. Meron daw nasabi na bastos daw. Ayun sa report ng iba, hindi ko natapos yung video ni Kuya Brooks. Ang problema, kaya nare-reactionan, nasa kanila. Sinulungan ni Kuya Brooks, hindi ko alam kung ito scripted. Pang-divert sa issue, ganun pa man, pang-divert sa issue. Okay, fine, game tayo dyan. Kung usapin at bigay tayo ng mga opinion, okay, no problem yun. Pero ano mangyayari? Ano kahinatnan? Sino na naman dito ang mapupuruhan at sino ang paniniwalaan? Sabi ko nga sa inyo, noon pa man ako ay may kontak na dyan sa law. Pero hindi ako kumanta, hindi ako nagsalita. Mas pinili ko ang manahimik. At hindi ako manlaglag na tao. Pero naikwento na yan sa akin. Naikwento na ang buong katotohanan. Pero ako man ay nagaylo dahil ako inaaway nila Kuya Brooks noon. Doon sa sinabi ko na kung bakit may usok, kung nakikita ninyo na may kasama, kung nakikita nyo may pumupuntang babae, hayaan ninyo. Hayaan ninyo. Alam ko na eh. Ang importante, nandyan na maganda yung outcome ng dito sa kay Joy. Hayaan lang kahit pakako 10 babae, hayaan na. Hayaan na. Yun eh. Kasi nung time na yun na sinasabi ko yun na bakit may usok? Kung wala usok may apoy, hayaan ninyo. Yun na sinasabi kong hayaan nyo kahit pa 10 babae. Nung time na yun, alam ko na eh. Okay, so, iaaway ako nila. Yung may mga Joy natin, hindi sila nakinig sa mga sinasabi ko. Pwedeng kiligin na wag pakaseryosohin. Madalas kong sinasabi yun. Nagagalit sila, nag-ansab sila. Okay, fine, no problem yun. Wala akong pakialam. Kahit sila nag-ansab, nanonood pa rin sa akin. Mas pinili kong manahimik. Pero, magaling ang Panginoon. Darating talaga yung panahon na sinasalaysaya ng panahon kung ano man ang katotohanan. Di ba? Ganun pa man. Kay Kuya Brooks, hindi raw niya alam. Imposible hindi mo alam, Kuya Brooks. Dahil sabi ko nga, ayon sa aking sagap, nagpunta na dyan before pa. O, di ba? Meron pa mas matindi. May mas matindi pa ako na ebidensya. Panahon, pero hindi ko na ilalabas yun. Ito yung napapag-usapan lang. Naikikwento na, babagit ko lang sa inyo na ang katotohanan talaga mahirap magsalita. Dahil may matadamay. Pero ganun pa man, nangyari na yan. Okay na. So, kung ito man for content nila Dan, content nila Kuya Brooks, sige lahat tayo mag-content, opinion sa opinion, walang below the belt, huwag ibabas Kuya Brooks, nangyari na, tapos na, lablab. Tayo nagsasalita lang naman dito. Okay, no problem. Kaya lang, may nakikisaw-saw na tagalabas. Iyon, ang mahirap doon. Una-unahan, ang mga reaktor na kalingap na mag-topic. Patungkol dito sa love story. Iyon. Di ba, akalain nga naman ninyo? Doon parang, sa paglalabas ng kanilang kwento, pinatunayan lang niya talaga na doon meron siyang panlilinlang sa kapwa. Meron siyang yung rules, siya mismo lumabag sa rules. Yun lang, hindi na, ayun lang sasabihin ko. Abangan nyo na lang ako sa aking next video. Pero ganun pa man, mag-sorry ka raw. Kalingap Dan, para daw makabawi ka. Sabi ni Kuya Brooks, para yakapin ka ng mga viewers. So, siguro para sa akin, no need na mag-sorry. Kasi hintayin na lang din yung tamang panahon. Sinasalaysaya ng panahon na kahit hindi tayo mag-sorry, panahon na nag-aadya na ang lahat ng poot at galit sa puso ay naghihilom. Hayaan na lang yung mga tao kasi kahit mag-sorry ka, kung hindi rin naman tatanggapin ng mga tao, ang sorry mo, wala din. So, pinatawad ka na. Pinatawad na. Kaya siguro mas mainam wag na mag-sorry. Dahil pinatawad ka na at wala na yung mga galit sa puso ng mga viewers. Tapos na yan, nangyari na yan. Kaya lang ito, nangyayari ganito dahil nagmumula na naman ulit sa kanila, nag-iingay. Ayun. Ayun lang, lab. Ano guys, ano po? At yun nga, sinasabi ni Kuya Brooks na wala daw siyang alam, galit siya. Pero ito ba isang scripted, Kuya Brooks, na magagalit ka sa iyong anak at ngayon, ang upload ng iyong anak ay parang pling-pling lang, parang easy lang, parang hindi sila apektado sa galit mo. At ang sabi nga doon sa vlog kagabi, ay yung galit mo ay wala yan, maaayos din yan. So, sa kabila ng lahat ng galit ka sa vlog mo, ito ba ay totoo na talagang galit ka? Gayong ang sabi doon sa vlog kagabi, doon kay Hana, ay maaayos din ang lahat, parang hindi sila apektado sa galit mo. Kaya nakakapagtaka at mapapaisip ka na ito ay scripted or para lang makabawi sa mga nagtampo, sa mga nagalit, para makabawi, makuha nyo muli yung simpatya. Kung scripted man yan, no need na gawing scripted. Ako, ipopromote ko kayo. Suportahan lahat ng mga viewers, guys. Kuya Brooks, si Kalingap Dan, pass, nangyari na, tapos na. Ano mga kaingayan nilang yan? Ayun lang ang problema. Kung ang mga minamahal nating viewers ay nandyan. Pero kahit hindi man sa ngayon na nandyan na sila mapapaniwala, ay respeto at igagalang natin. Darating ang tamang panahon ang lahat ay talagang pag iniadyanan ng Panginoon na sila ay nandyan para sa inyo susuporta. Susuporta sila.
Ano po? Kasi yung upload ni Hana, parang sabi na, may nabanggit doon na, si Papa, okay lang yan. Maayos din ang lahat. So, parang hindi sila affected. Parang hindi sila apektado doon sa naging reaction ni Kuya Brox. Kaya, kung iisipin nyo, i-analyze nyo, parang hindi nga sila naapektuhan sa galit ng isang ama. So, scripted ba to, Kuya Brox? Ayun lang. Yun lang. Nunod na ako maglabas ng kung ano pa mga katotohanan, ano pa mga ebidensya, resibo. Nunod na. Napapag-usapan lang naman to dahil sila din naman ang naglabas ng mga ganito usapin. Pero tayo lang po ay sumasabay. Abangan nyo ko guys sa akin next video. Huwag namang bas, bla Nandiyan na yan, move on. Alam ko naka-move on naman na. Pero nakakatawa lang nakakatawa. At ganito ngayon nangyayari. Tapos na binuksan na. Ayan. So ayan, abangan nyo ko guys sa akin next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Nun pa man, inuulit ko, nun pa man, ay alam ko na, hindi lang ako nagsalita po respeto sa programa ni Kalinga Prab na kahit dumating din sa punto na talagang ako ay nahatulan, ako ay kumbaga itinaya ko yung channel ko, dumating sa punto pero wala akong nilaglag na tao. Kahit alam ko katotohanan, kahit may resibo ako na katotohanan, ay yun na nga. Oh, ayok sabihin. Nangyari na yan. So, imposible. Hindi mo alam. Hindi mo talaga alam. Ayan, nagpaalam na tayo eh. Hindi mo talaga alam. Ano kaya kung maglabas mo na ako? Abangan nyo guys sa akin next video. Baka kami kasala pa. Bye-bye po. Bye-bye. Nakapag-usapan lang. Bye-bye po.